Bibigay sa akin lagi ng inspirasyon na yung aking lola na siyang gumagabay sa akin sa pang-araw-araw. At lagi kong iniisip na kung wala akong kakainin, kung hindi ako magiging laman ng kalsada ay hindi rin naman ako magkakapera. Magandang hapon, kuya. Magandang araw din po, ma'am. Kami po ay nag-aaral sa Actec School. Naririto po kami upang mag-interview ng mga tao na nagtatrabaho sa parking boy para sa aming module na work ethics. Ano pa pangalan nyo? Pangalan ko po ay Sherwin Eliaso, taga Pinagsabugan Street, Barangay Longos, Malabon City. Ilan taon na po kayo? Ako po ay umidad ng 30 anyos sa Pecha 17. Saan po province nyo? Tubong ano po kami, Tubong Waray at Mindanao. Pero ang totally, dito po kami lumaki ng mga kapatid ko sa Manila, kaya Tagalog manalita. Saan po kayo lumaki? Dito po sa parte ng Malabon kung saan tayo nakatayo. May asawa at anak na kayo? Single pa rin po, ma'am. Kuya, may pausapan. Sa pagiging parking boy mo, may iba ka pa bang trabaho noon? Sa pagiging parking boy ko ngayon, naging una kong trabaho ang pagiging barker. Ang barker, ang tawag dyan, pagtatawag ho ng jeep, isa sa mga kinaugalian ng mga tambay noon na kinahiligan ng tambay pa rin ngayon. Naging park boy, ano po trabaho nyo dati? Naging construction worker ho ako at nagbarker sa isang sa bayan, sa Punduan. Ngayon, ang pinagkakaabalahan ko ngayon uli, parking boy at barker. Pagtatawag ng jeep para matugunan yung pangailangan ko sa pang-araw-araw. Gaano po kayo katagal sa trabaho nyo dati? Since 1 year and 8 months. Ano po dahilan bakit po kayo umalis sa dati nyo trabaho? Napipending ho ang sahod ng bawat trabahante. Yun ho ang dahilan kung bakit kami umalis ng kusa. At hindi na kami nagsampa ng kaso, kaukulan dun sa kontraktor namin. Nung umalis po kayo sa dati nyo trabaho, ano po yung sinubok nyo po pasukin na trabaho? Barker po uli kasi kumukuha ako ng pang-requirements para matugunan uli at makapag-apply sa panibagong mapapasukan na trabaho. Paano po kayo nauwi sa pagiging park boy? Ganito lang. Kunyari, pakalat-kalat lang naman din po kami dito. Naghahanap din po kami ng mga driver na pwedeng tawagan. And then, para makapagbigay sila ng tulong. At yung tulong nila sa amin ay ginagawa kong pang-requirements sa bawat araw na pang-araw-araw ba. Kunyari, bigas, mga ganyan, etc. etc. Marami kasing bagay dito sa daanan na hindi mo rin mawawari na mangyayari sa'yo kasi laman ka ng daanan po. Ano po yung motivasyon nyo para gawin yung trabaho to, kuya? Mostly, ang nagbibigay sa akin lagi ng inspirasyon na yung aking lola na siyang gumagabay sa akin sa pang-araw-araw. At lagi kong iniisip na kung wala akong kakainin, kung hindi ako magiging laman ng kalsada ay hindi rin naman ako magkakapera. Kung bibigyan po kayo ng pagkakataon makapili ng trabaho, ano po yun at bakit po? Kung saan lang din po ako sanay, kunyari, example, construction. Ayun lang ho ang gusto kong maging trabaho.
Kasi dun lang din po bumibigat yung katawan ko at sanay ho ang katawan ko dun. Sa edad nyo po na 30, ano po yung pinakamalaking pagsubok na naranasan nyo? Tsaka paano nyo po to nalagpasan? Sa pagsubok ko, yung mawalan ng ama sa buhay ko na hindi ko alam kung bakit ganun nangyari sa ama ko. Pero supposed to be na hindi ko na kailangan tularan ng aking ama dahil sa alak. Ang ama ko kasi dahil sa alak, namatay siya. Kaya hindi ko siya na para tularan. Pero mahal ko yung aking ama dahil siya yung ama ko at nananalita yung apelido ko sa kanya. Para po sa aming mga kabataan, ano po yung magandang aral na pwede nyo pong maibahagi sa amin? Ang maganda kong maibabahagi sa inyo ay huwag tayong mangusga sa panglabas na itsura base lang sa nakikita lang ng mata. Kumbaga, ang tingin kasi ng bawat isa sa atin, pag maporma ka at pulubi ka sa daanan, kukutya-kutyain ka na. Huwag sanang ganon. Pantay-pantay lang tayong namumuhay sa mundo at sana huwag tayong maging sa ibang pulubi, porket pulubi, hindi mo na kailangang apakapaka mo kung sino-sino. Yan lang ang akin. Pares tayo bilang tao dahil simentero lang din ang makakapagdikta sa atin, Diyos lang din ang magbibigay sa atin ng kapalaran kung kailan tayo mamamatay. Kuya, maraming salamat po sa pagbibigay ng kwento ng buhay niyo po. Ang mga naging obserbasyon namin bilang grupo. Ang unang tingin namin kay Kuya bago pa magsimula ang aming interview ay ang pagiging mahiyain, medyo natatakot, hindi mapakali at hindi siya sasagot sa aming mga katanungan. Ngunit noon nagsimula na ang aming interview at hanggang matapos, puro paghanga ang aming naramdaman para sa kanya. Ibang-iba doon sa una naming tingin sa kanya. Magaang, magaling at matapang niyang sinagot ang bawat katanungan na binabato namin sa kanya na walang halong hiya o pag-aalinlangan. Base sa mga sagot, ang pinakamalaking faktor bakit hindi siya makuha ng mas magandang trabaho. Una, ang kanyang educational background dahil elementarya lang ang kanyang natapos. Pangalawa, self-confidence dahil sa kanyang physical appearance na nagdudulot ng pagiging mahiyain niya. Ang aral sa buhay na nakuha namin habang ini-interview si Kuya ay ang walang imposible sa taong may pangarap at marunong magsumikap.